Alright guys, na-i-open ko na yung chapter 1.2. Yung chapter 1.1 nga pala kanina, bago nyo i-close yun, do not forget to save. Okay? So ulitin ko dito sa chapter 1.2, i-close ko muna to, at pakita ko sa inyo kung paano i-open yung template. Control N, use a template, click browse, and then browse nyo dun sa folder kung saan nakasave, and then choose chapter 1.2, click open, and then before we do anything else, Control S to save, type chapter 1.2, ganyan na lang para hindi kaparehas nung nauna. First name and comma surname, and then click save. So ayan, i-save na natin. Now, ang una nating edit or modify object commands ay yung erase command. So pakita ko lang sa inyo dito sa may home tab, modify panel, andyan yung mga different modify or edit commands. So kung gusto ninyo, pwede nyong ihiramin muna tong modify panel. Pwede nyong click, hold, and drag. Ayan. Diba? Para nang sa ganon, ayan. Nang sa ganon, makita natin yung mga tools na nandyan. Okay? So, pwede nyong, kung tapos na kayo mamaya, or kung tapos na tayo mamaya, pwede nating i-click yung return to ribbon na icon. O, yun. Babalik lang yan sa ribbon natin. Okay, but for the meantime, hiramin ko muna. And then, let's start with the erase command. So, ang erase command, guys, ay nagre-remove or, syempre, from the name itself, nag-e-erase ng objects from the drawing area. Tama? You can erase selected objects by hitting the delete key sa keyboard or using the icon, ito, erase. Diba? Let's say for example, ilo-launch ko yung erase command by clicking the icon. Yan. Pansinin niyo yung cursor, magiging pick box na lang. So, that's one way of knowing na nasa erase command kayo. Pagka yan na lang yung, or modify command pala. Pagka yan na lang yung nakikita nyo sa cursor nyo, wala nang crosshairs. Diba? So, ayan, you are prompted to select objects. Naka-on yung aking F12. So, let's say for example, we want to erase this seat or chair, and then this one. Tama ba? And then, meron siyang preview, mag-gray out siya, meaning, silang dalawa yung may erase or madi-delete. Now, if you press enter, deleted na yung dalawa. Tama? So, ang susunod natin, o kung ayaw nyo namang erase yun, Control Z to undo. Halimbawa, if you want to erase the top and bottom chairs, pwede kayo mag-type ng E, enter. Select nyo to. O kaya yun. And then press enter. O kaya, Control Z ulit. Pwede namang i-select nyo muna yung gusto nyong i-erase. Tulad ng ginawa natin sa mga previous exercises. And then hit delete sa keyboard. O, pwedeng ganon. So, Control Z. So, for the meantime, erase natin to, delete, or select natin and then delete. And then, I'll pan to the left, at ang susunod natin ay move command. So, ang move command ay, from the name itself, i-move niya from a specified distance in a specified direction. Okay, paano yon? So, let's say for example, itong chair, gusto nating i-move from here, pupunta dito sa direction na to. So, ang gagawin lang natin, select natin yung move dun sa modify panel, or you can type M para sa move. Yan.
select the object, press enter para tapusin yung selection set. Baka may iba ka pang isa-select kasi. So, press enter lang to end the selection set and then i-off ko yung aking F9. O, saan mo ngayon hahawakan yung i-move mong object? Diba? You are prompted to specify base point. Ang ibig lang sabihin yan, saan mo hahawakan yung object na i-move mo? O, saan ba hinahawakan yung upuan pag move? Sa sandalan? Tama ba? So, wala tayong snap point dun sa sandalan maliban sa dalawang endpoint. Ngayon, let me add one of the object snap. Kiklik ko tong drop down and then I'll check midpoint. And then click outside to collapse. Ayan. So, ayun na siya, midpoint. So, diyan ko siya hawakan. Click. And then, pwede mo siyang i-move dito. O kaya dito. O kaya dyan sa taas. Pero, I'll just use F8 para ma-move ko siya horizontally. Ayan. So, pwede ko siyang i-click dito. Ayan, na-move ko na siya. Tama ba? Now, ang susunod natin sa move is copy. Now, let's say, yung upuan na to, gusto nating lagyan ng dalawang copy dito sa baba. Dalawa lang. So, you can click copy. Okay, and then select objects. And then press enter. O, hawakan ko ulit dun sa midpoint. Okay, hindi ko siya mapunta dito sa baba. So, i-off ko yung F8. Ayan. So, pwede ko siyang snap muna doon. Click. Tsaka doon. Click. And then, pag tapos na, press escape to terminate the command. Sir, nakadikit doon sa drawer. Walang problema. Gamitan natin ng move. M. Enter. Select objects. Enter. O, saan mo sila hawakan? Ngayon, ang tanong, sir, obligado bang sa object mismo yung base point or kahit hindi? The answer is, kahit saan o pwede. So, halimbawa, i-move ko siya, hahawakan ko siya dito. Ayun, pwede yun. Diba? Ayan, no? Ngayon, mas maganda kung naka-ortho yan, para diretso lang yung movement mo. Ayan. Pwede ka rin mag-type ng distance, specify distance, di ba? Yun ang sabi sa move command eh. So, halimbawa, i-move ko yan ng, hindi naman ganun kalayo. Mga, let's say, 200. Enter. O, yan, mga ganyang kalayo. Di ba? So, ang susunod natin is, let's say, hindi natin kailangan to. So, select natin and then delete. Diba? Ayan. Now, ang susunod natin is rotate. So, ang napansin natin doon sa upuan, hindi siya nakaharap dito sa table. So, kailangan natin siyang i-rotate silang dalawa nang sa ganon, nakaharap sila dito sa may table. So, gamitan natin ang rotate command. So, ang rotate, ito siya. Click nyo and then select objects. Click. Click. Enter. Now, you are specified or you are prompted to specify base point. Saan mo hahawakan yung mga upuan para i-rotate. Now, let me show you a shortcut or one of the tips and tricks para nang sa ganon, mag-end up ka dito sa pagitan ng dalawa. Okay, ito yan. You hold your shift key and then right click. Hold shift, right click. Ayan. So, yan yung mga list ng object snaps natin. Nang hindi ka pumupunta dito sa status bar. Okay? So, gamitin nyo yung mid between 2 points. Mid between 2 points. So, halimbawa, i-rotate ko siya between this point, midpoint, at saka yon. So, nag-end up ako dito sa pagitan ng dalawang point na kinlik ko. Ngayon, just to make sure na nakaharap sila dun sa table, dapat naka-on yung ortho ko.
Pagka hindi kasi naka-on yung ortho, yan, pwede kang mag-end up ng, let's say, ganyan. Di ba? Parang awkward naman yan. Kailangan mag-end up ka ng ganyan. Ayan. So, para mag-end up ka ng ganyan, click mo yung orthogonal mode. Ayan. Di ba? So, pagka nakita mo na yung tamang orientation, pwede ka na mag-click. So, yan yung rotate command. Okay? So, may follow-up question ba kayo? Just drop a message or pwede nyo itanong next meeting. Now, I'll zoom out and then I'll pan. Punta naman tayo dito sa scale command. Dito sa scale command natin, ang ginagawa nito ay palalakihin natin yung object. So, applicable lang to sa mga objects na walang definite size or definite shape tulad nung nakikita nyo sa screen. Example yan ng mga puno. Di ba? Wala naman tayong standard size ng puno. Tama ba? Pwede nating i-scale yon. Tama. Okay. So, unahin ko dito sa kaliwa, papunta dito sa kanan, yung ating pag-i-scale. So, meron tayong tinatawag na SF or scale factor. So, ang una nating scale factor is less than 1. Okay, gamit tayo ng factor na less than 1. Tingnan natin kung ano yung mangyayari dun sa object kapag ang scale factor niya ay less than 1. So, ang scale natin ay, scale command natin, andito, ayan. Or you can type SC para sa shortcut. Ayan. Type kayo ng SC. And then, select the object. Isa lang muna, and then press enter. Tapos, saan yung base point or saan mag-originate yung scaling? Madalas, sineselect natin sa gitna. Ayan. Zoom in ko lang ha. Para, ayan, parang saktong gitna na yan. Click. Ayan. So, as you click para sa base point, after you click pala, and as you move your mouse, i-off ko lang yung F8 ha. Ayan. As you move your mouse, ayan, makikita nyo yung preview ng scaled object ninyo. Pero hindi lang basta magkiklik ha. Kasi meron tayong itatype na scale factor. Halimbawa, itatype natin 0.5. Yan, scale factor 0.5. Anong ibig sabihin yan? So, if you press enter, or if I press enter, ayun na ngayon yung object mo. Diba? It is now twice as much or half as much dun sa original size niya. Di ba? Na-reduce siya ngayon ng ano ba yun? 0.5, kalahati. Di ba? Na-reduce siya ngayon sa kalahati nung original size niya. Ayan, no? So, yun yung ibig sabihin ng scale na less than 1. So, ang ibig palang sabihin ng scale na less than 1, paliliitin niya yung object. Or i-scale down niya. So, basta less than 1 yan, liliit yan. Okay. How about if we use ito. By the way, yung tatlong puno na yan, magkakasize yan ha. If we use scale greater than 1. So, I will type SC, enter, select object, enter, base point. So, dito sa endpoint or approximate middle, ayan, click. Ngayon, I'll type 2 para sa scale factor or SF. I'll type 2, enter. O, yun. Ano naman yung nangyari sa scale factor na greater than 1? So, since ang tinype natin ay 2, nag-increase ngayon yung object natin ng twice as much dun sa original size. So, twice as big na to ngayon kumpara dito. Diba? So, yun yung different scale factors natin. And yung panghuli, SC, enter, select object, enter, base point, zoom in ko, click, zoom out, and then I'll type 1, hindi greater than 1, hindi less than 1, but 1, and then press enter. O, ano yung nangyari?
So, wala siyang pagbabago kapag ka ang scale factor ay equal to 1. Kasi, hindi naman siya lumiit, hindi naman siya lumaki. Nag-retain lang. So, yun yung scale natin. Scale command. Okay, ang sunod natin. Trim and extend. Dito natin gagamitin sa sample bathroom plan natin. Trim and extend. So, i-zoom in and ipan nyo papunta dito. Ayan. So, ang trim and extend, ano ba yung ibig sabihin ng trim? Diba? Sa barbershop, halimbawa, titrim lang yung buhok mo. Diba? Puputulin yon, titrim. Sa mga garden, sa mga halaman, itinitrim lang. Diba? Tapos, pagka sa extend, pahabain mo, i-extend mo, diba? O, dito lang sa AutoCAD, parang ganun lang din yung application. So, unahin natin yung trim. So, trims objects to meet the edges of other objects. Nakalagay dun sa manual. Pwede tayong gumamit ng icon dito, trim. Or you can type the keyboard shortcut, TR. Ayan. Select objects. So, ang titingnan nyo dito, guys, kapag ka nag-launch kayo ng trim, itong command line, ayan o. Select cutting edges. Ang tatandaan nyo sa cutting edges, yung puputol. Tama ba? Baka hindi nyo nakikita tong cutting edges na to. Kailangan, pagka hindi nyo nakikita yung cutting edges or select cutting edges, baguhin nyo yung mode. Gawin yung standard. Yan. Okay? O, i-escape ko Tapos, TR, enter. O, yan, makikita nyo na ngayon. Select cutting edges. Yung ibig sabihin yan, halimbawa, etong pintuan natin, eto, dapat open to, di ba? Kasi, dyan mo ilalagay yung pintong mo Yung wall na yan, ayan, dapat open yan. At, same goes with dito sa bintana, di ba? Dapat open yan kasi may ilalagay kang bintana dyan. So, ang cutting edges natin is dito sa pinto muna. Ang cutting edges natin, kailangan nating maputol itong part ng wall na to, ito, para magkaroon ng butas yung pintuan, yung paglalagyan ng pinto. Di ba? So, ang cutting edges natin, yung dalawang short lines na to. Ayan. Short lines. So, yan yung i-click natin. And then, press enter. Ngayon, pagka pindot nyo ng enter, ang sinasabi ni AutoCAD sa inyo ngayon, select objects to trim. Diba? Select nyo daw yung iti-trim. Ano ba itatanggalin nyo? Siyempre, ito. Ayan, may makikita kayong X mark, tapos preview nung mati-delete or mati-trim. So, click nyo to. Tsaka yun. Ayan, meron na kayong door opening. Diba? And then press enter to terminate the command. So, ganun yung function ng trim command natin. Ngayon, subukan nyo i-trim itong window opening. So, TR, enter. Select nyo yung dalawang cutting edge. Enter. And then, click para sa iti-trim. Enter to terminate the command. Ngayon, i-undo ko. Control Z. Control Z. Pwede kayong mag-set ng cutting edges na lahat ng objects. Ganito TR. Enter. O, baba kayo dito. Ayun, select all. Ayan, select all. Pag pinindot nyo daw yung enter, ayan, pag pinindot nyo yung enter, isa pa, bali, TR, enter, enter yan So, isa pang enter. Lahat ng object dyan sa drawing area nyo, cutting edges na ngayon. So, pwede ko nang i-click to. Yun. O kaya, to, tsaka yun. Ganon. Then, press enter. So, yun yung trim command na magseset ka ng some of the objects are cutting edges at saka all of the objects are or will be
cutting edges. Ganon. Ngayon punta naman tayo sa extend. Etong butas na wall na to, at saka ito, kailangan hindi siya butas. Tama ba? So, ang gagawin natin, i-extend natin ngayon. Okay ba? O kahit ito lang muna, itong nasa top part na to. Diba? Okay. So, ready na? So, dun sa extend, nasa drop down siya ng trim. Ayun. Extend. Or type EX para sa keyboard shortcut. So, dyan, since nasa standard pa rin tayo, kailangan nababasa nyo yung select boundary edges. Ayun. Select boundary edges. Ang boundary edges, yun yung hangganan ng extension. Halimbawa, etong dalawang line na to, i-extend mo yan papunta dito. So, ang magiging hangganan nung extension, etong dalawang line na to. Ayan. So, 1, 2. Yun yung, dun siya mateterminate ng pag-i-extend. So, if I press enter, pagka tapos yung i-click yan, if I press enter, i-extend natin ngayon yung line na to. O, yun, no? Nakita nyo ba? Click. Tapos, i-extend natin tong line na to. Click. O, di tapos na. Press enter to terminate the command. Ngayon, kung gusto nyong takpan din to, tama ba? Let's say, sabihin natin, ay, nagbago yung plano. Wala nang butas dyan. So, takpan natin. EX, enter. Tapos, press enter ulit para maging boundary edges lahat. O, ayan. So, select mo to. Okay, ayan. Diba? So, at some point, ayun, no? May pagkakataon na dito nagte-take effect, hindi dito. Ayan. So, hindi pwede sa case natin dito. So, let's just stick to mamimili tayo ng extension or boundary edges. So, EX, enter. Magkakadugtong kasi yan eh. So, ito na lang muna siguro. Click. Enter. Subukan lang natin ha. So, hindi siya po pwede. Okay. Okay. Sa susunod na lang. Now, ang susunod natin ay offset. Okay. So, I'll zoom out and then zoom in ako dito. So, ang offset natin is ginagamit niyang kadalasan kapag magkikreate tayo ng concentric circles, parallel lines, at saka parallel curves. Ang ibig lang sabihin nun, magkikreate ka ng multiple copies. Pero, pagka straight lines yon, parallel. Pagka circle yon, concentric. Pagka curves, parallel din. Okay. So, ang example natin sa offset ay parallel lines. Dito. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng staircase para dito sa portion na to at saka dito. Okay, ready? So, ang gagawin natin ay click natin yung offset. Ito, offset. Or you can type O para sa offset. So, pagka-click nyo ng offset, you are prompted to specify offset distance. Ang itatype nyo guys ay 280. Enter. Tapos, select nyo yung first line natin. Ito. Ayan. Select natin. Click. Now, bago kayo mag-click ng second point, tingnan nyo yung mga sub-options. Ayun, meron tayong exit, multiple, undo. Pagka hindi ka gumamit ng multiple, pagka-click mo dito, halimbawa, i-offset natin sa papunta sa kanan. So, click. Isa-select mo na naman to. Ayan. Click. Diba? Ayun, pa isa-isa. Pagka hindi ka gumamit ng multiple. So, yon
Click. Ayan. Pero pagka gumamit ka ng multiple, i-click mo muna to. Tapos, select multiple. Mag-aabang ka na lang dito sa side na to. Then, click, click, click. Hanggang sa makarating ka dyan. Okay? And then, press enter or escape. Ayan. Tama? Isa lang. Enter or escape. Tapos, susundan mo ngayon siya dito. Yung line segment 2. Click. Tapos, click mo dito. Ayan. Ayan. Sunod-sunod. O, pwede kang lumayo ng konti. Ayan. Click, click, click. Click, 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 click. And then, press enter. Kailangan nakalagpas ka dun sa required number bago ka mag-press ng enter. O, ayan. Di naman, nawala naman yung line dito, di ba? So, sakto na yan. Tama yan. And then, kung wala na tayong idadagdag, press enter ulit to terminate the command. Okay? Ngayon, meron tayong housekeeping dito. Iwanan ko assignment sa inyo. So, yung nakikita nyo yung blue dyan, di ba? Yan yung representation ng handrail. Di ba, pagka tinignan nyo yung hagdan na may handrail, hindi nyo naman makikita yung mga edges na yan. Ayan, doon sa loob ng handrail. Ititrim nyo ngayon yan. Ganito. So, papakita ko dito sa first part kayong gagawa dito sa last or remaining parts. So, TR, enter. Select nyo to as cutting edge. Tsaka ito. Enter. And then, trim nyo to. 1. O pwede kayong gumamit ng, ano tawag dito? Zoom in. Pan. Ayan, para makita nyo ng maayos. Enter. O, ayan, tapos na. O, gawin nyo yan dito sa remaining handrails. Ayan, lahat nung nasa ilalim or sa pagitan ng handrails, pakitrim. Okay? So, assignment nyo yun. And then, proceed na tayo dito sa mirror. So, ang mirror natin, magkikreate yan ng mirrored copy ng object na isa-select natin. So, ginagamit yan kapag ang kinecreate nating object ay symmetrical. Symmetrical in Y or symmetrical in X. Para na sa ganon, kalahati lang yung ida-draft natin and then, yung kalahati, imi-mirror na para matapos yung object. So, in this example, I have the half truss. Kailangan natin ng full truss. Diba? So, ang gagawin natin is, launch natin yung mirror or type M para sa MI pala para sa mirror. Select objects. Select nyo to. Enter. Mirror point. First point of mirror line. Pwede ka mag-click dito. At hindi ka pa nagkiklik ng second point pero mayroon ng preview. So, pwede ka naman mag-click kahit saan. Basta, yun yung yun yung tatandaan nyo, yun yung pinakasalamin, di ba? Yan. Okay, click nyo ngayon yan dito. So, erase source objects. Pwede nyo i-erase, pwedeng hindi. Pero, ang goal natin dito is buuin yung truss. So, click no para sa erase source object. So, ayan, buo na yung truss natin. So, yan yung mirror. And then, yung ating last but not least ay fillet and chamfer. So, in this example, meron akong dalawang lavatory or kitchen sink. So, yun yung gagamitan natin ng fillet and chamfer. Okay? So, fillet muna. Click nyo yung fillet or type F para sa fillet. Select first object.
Pero bago nyo iselect yon, kailangan nyo munang iset yung fillet radius. Okay? So, click nyo yung radius dito. And then, para dun sa smaller radius, type 50. Enter. And ang smaller radius para dito sa may, zoom ko lang ha. Para dito yan. Yan. So, terminated yung command. Napansin nyo ba? Pagkayari natin i-fillet yung isang corner, terminated na yung command. But ang gusto natin makapag-fillet ng tuloy-tuloy. So, ang gagawin natin ay F, enter. Nakaset na yung 50 na radius, so no need to set again. Ang i-click ninyo, multiple. Ito, para tuloy-tuloy. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Tama ba? So, parang nag-take tayo ng one step further dun sa fillet natin. Ngayon, gusto natin isang click lang ma-fillet lahat. So, gagamit tayo ng polyline. Ayan, polyline. Tapos, select 2D polyline. Teka lang ha. F, enter. Polyline. Hindi pala siya naka-set ng polyline. Okay, anyway. Ang isa sa mga polyline natin ay rectangle. So, ang gagawin ko na lang guys, ay magda-draft muna ako ng rectangle. Mula dito hanggang doon. Ayan. And yun yung i-fillet ko. So, F, enter, polyline. So, ayun siya. Pero, ang radius dapat ay 88. Ito. So, select natin radius. Type natin 88. Enter. Select natin to. Ayun. So, ayan. Tama. Okay. Another rectangle para dito. Ayun. Tapos, F. Enter. Radius is 50. Enter. Polyline. Ayun. Yan, para ma-visualize nyo lang ng maayos. Okay, next. So, dito, chamfer naman. So, ang chamfer, nasa drop-down siya ng fillet. Ayan, chamfer. So, kita nyo na yan kanina dun sa options ng rectangle, di ba? Yung chamfer. So, dito, apply natin. For example, gusto natin yung sink ay naka-beveled yung mga corners niya. So, specify natin yung distance. Yung isa, 50 muna, at saka dalawang 50 Ayan, dalawang 50 at saka dalawang 88. So, ang gagawin natin, select natin yung multiple. Ayan. O, yan yung chamfer. Ngayon, since parehas lang ito nung nasa taas, gagawa tayo ng rectangle. Isa pa. Ayan. Tapos, CHA para sa chamfer. Distance, gawin nating 88, parehas. 88, enter, enter. Then, polyline. So, 1, then, enter, to repeat command, distance, gawin natin 50,
Enter, enter. Polyline. Select natin to. Then, delete natin yung unnecessary line segments. Ayan. So, ganyan yung kinalabasan. Okay? So, this concludes our edit or modify object commands. Double-click the middle mouse button to zoom extents. Then, isosoli ko na to sa ribbon. Return panels to ribbon, pakiclick. And then, Control S to save. Ngayon, ang susunod natin ay different selection methods. Saglit lang to. At yung ating accuracy in drafting. Actually, yung accuracy in drafting, napahapiyawan na natin using object snap or F3. So, Control N. Use a template. Click browse. And paki-browse dun sa chapter 1.3. Click open. And then Control S. Pwede nyo na actually i-close tong 1.2. Ayan. Itong 1.3 Control S. Sa desktop na lang. Chapter 1.3 underscore first name, comma, surname. Click save. Ayan. So, we have different selection methods. Kaya hindi ko magawa kanina at dito talaga nakalaan yung pag-discuss natin ng selection methods. So, ang una nating selection methods ay yung tinatawag na window selection. Okay, paano yun? Dito, gagamit lang tayo ng erase command. Okay? So, meron tayong example objects dito at yung may mga numbering. Susundan nyo lang kung saan ako magkiklik. Okay? So, let's say for example, gusto nating i-delete yung lahat ng magenta triangles. So, ang gagawin nyo ba? Isa-select nyo yan isa-isa? Actually, ito yung una sa mga selection methods natin. Yung pa isa-isa. Ayan. Kiklik. Which is, wala namang mali. Kasi, yan yung gusto nating i-delete. E de, i-select natin ng ganyan, di ba? Kaya lang, ang hindi, hindi accurate dyan or parang hindi practical dyan is matagal. Tama? So, I'll press escape. Ito yung mabilis. This is the second selection methods. One of the selection methods natin, we have the window selection. So, ang gagawin niyo, i-click nyo near point 1. Click. And then, drag hanggang makarating kayo ng near point 2. Ayan. And then, click. O, ayan. Di ba? Selected lahat ng magenta triangles. Wala namang nadamay na pentagons, ano? Okay. So, that's good. So, ulitin ko, mula sa point 1, or press escape. Ayan. Mula sa point 1, pababa, papuntang number 2. Click. So, yun ang window selection. Ang window selection, guys, ay, pansinin nyo. Escape ko ulit, ha. Ang window selection, guys, nasasama kapag completely inside the window boundary. Ayan. Kapag lahat ng part ng object nasa loob niyan. Pagka gumawi lang ako sa kaliwa, ayun, mawawala siya sa selection set. Tumaas lang ako ng konti, ayun, mawawala din yun sa selection set. Pagka nag-diagonal ako, ayan, basta completely inside, masasama siya sa selection set. So, click, and then, hit delete sa keyboard. O, erase na yung triangles. Tama ba? Tapos, ang susunod natin, guys, ay crossing selection naman. Ang crossing,
mula dito sa point 1 hanggang point 2. Ayan. Lahat naman ng yellow triangles, i-delete natin. Now, pansinin nyo. I'll press escape. Control Z. Dito sa window, nagmula ka sa kaliwa, bumaba ka pa kanan. Tama ba? O, click. And then, delete. Dito naman sa crossing, nagmula ka sa kanan, bumaba ka pa kaliwa. Ayan. And, iba yung kulay, di ba? Kulay green. Tsaka, yung boundary niya, dash line. So, yun yung pagkakaiba. Ganito yan, no? O, yun, di ba? Yan yung window. Pagka nagmula ka dito sa 1, kumanang ka, window yon. Pagka nagmula ka sa 1, kumaliwa ka, crossing yon. At ang characteristic ng crossing selection ay simple lang. Lahat ng madaanan or cross, di ba? Kaya tinawag na crossing. Lahat ng madaanan, whether buo ba yan or part lang ng object, may isasama yon sa selection set. So, pansinin nyo yung tatlong triangles na hindi ko na isama ng buo. Tama? O, pagka nag-click ako near point 2, kasama pa rin silang tatlo. And then, delete. Diba? So, ganon. And then, ang susunod natin, I'll just scroll and then pan. Ayan. Ang susunod natin ay ito. Paano naman kung gusto nating i-delete yung lahat ng blue rectangles? Ayan, may mga napapalibutan yung blue rectangles ng mga triangles eh. Paano yun? Pwede ba yung crossing dyan, tsaka window? Eh, may madadamay at madadamay dyan. Okay, so ituturo ko yung sa tingin ko best way para iselect yung mga rectangles dyan. Sir, pwede naman yung pa-isa-isa, di ba? Ayan, tulad niyan. Di ba? Oh, yes, pwede yon. Kung mabilis kayo mag-select ng pa-isa-isa. Ngayon, kung hindi naman, ganito yung gagawin nyo. I-click nyo near point 1. Click. Dito lang, lakayan ko ng konti. Ayan. I-click nyo near point 1. Click. And then, tingnan nyo dun sa command line. Meron diyang fence. Select nyo yung fence. And mababago yung inyong cursor, di ba? O yung nasa cursor nyo, hindi na siya rectangle or crossing. Instead, dash line na siya. Ayan o. Parang yan yung boundary ng crossing selection. Ayan o. So, yung fence, parang crossing din yan. Lahat ng madaanan nung broken line segment na yan, masasama sa selection set. So, i-click nyo dito, near point 2, click. Tapos, click nyo dito, near point 3, click. And then, near point 4, click. And then, tapos na yung ating selection set. Press enter. O, selected na lahat ng rectangles without selecting any of the triangles. And then, pwede nang i-hit yung delete sa keyboard. Diba? Ngayon, ang susunod natin, after nyang fence, zoom out ko, and then, pan, zoom in. Ito. What if gusto nating i-delete lahat ng triangles? Ay, sir, alam ko yan. Pwede kong gumamit ng crossing selection. O kaya window. Ganito, sir, oh. Ayan. Delete. Ay, may natira pa. Walang problema, sir. Isusunod ko yan ng ganito. Ayan, oh. Delete. O kaya ganito. Delete. Tapos, isa-isa na lang yan. Delete. Tama naman yun. Kaya lang, nakailang selection set ka. 3, tsaka 3 pa isa-isa. So, ang ituturo ko, Control Z, ang ituturo ko is yung paggamit ng window at saka crossing polygon. So, ito yon.
Pagka nag-click ka dito, tingin ka ulit sa command line. Meron tayong WP at saka CP. Ayan. So, unahin natin yung WP or window polygon. If I type the highlighted letters, WP, enter. So, pwede ka ngayon mag-click sa point 2, sa point 3, and sa point 4. Making sure na damay or selected lahat ng triangles nasa loob ng inyong window polygon bago kayo mag-click sa point 4. So, kung katulad nung nakikita niyo sa screen, pwede na kayo mag-click. Ayan. And then, press enter. And then, delete sa keyboard. Ayan. Diba? Ngayon, ano naman sir yung crossing polygon? Ang crossing polygon, parang ganito. Control Z ko. Halimbawa, yung pentagons naman yung i-delete nyo. So, mag-click kayo near point 1. Click. Tapos, i-type nyo CP. Ayan o, CP. Or para sa crossing polygon, CP. Enter. O, ngayon, click near point 2. Point 3. And near point 4. Kahit hindi completely inside yung mga pentagons. Ayan, napapansin nyo, di ba? Kasama pa rin siya sa selection set. So, click near point 4, and then press enter, and then delete. So, yun yung crossing polygon. Kailan na tayo? So, marami pang ways. Halimbawa, Control Z ko magda-draft lang tayo ng any object. Halimbawa, dito ako magda-draft. Halimbawa, rectangle. Close ko muna tong snap. Halimbawa, rectangle, circle. Tapos, another rectangle. Yan. Halimbawa, mag-command ako ng erase. E-enter. Yan. Tapos, sa select objects prompt, ang itatype ko, L. Yan, letter L. Ang itatype ko, L. Tapos, pag pindot ko ng enter, ano yung nangyari? Na-highlight si rectangle na pangalawa, di ba? Tapos, pag pinindot ko pa uli yung enter, deleted na yung isang rectangle. Bakit ganon? Ano yung ibig sabihin ng L? So, ang ibig sabihin ng L ay last object created. Ganun pala. Pagka nag-erase command ka at sinundan mo ng L, maseselect yung last object created. Ganon. Okay, maliwanag. So, Control Z to undo. Tapos, ganito naman. Pag nag-erase command ako, E-enter, at nag-type ako ng all, enter, selected naman silang lahat. Ang ibig sabihin ng all, selects all objects kahit hindi mo nakikita, basta nandyan sa drawing area mo or sa current project mo, kasama yon. And then press enter. O, deleted silang lahat. Diba? Yun yung all. So, Control Z. Tapos, ano pa ba? So, halimbawa, subukan ko lang to E-enter. Select natin all. Enter. Tapos, R. Enter. Ayun. Pagka ganyan naman guys, at gusto nyo mag-remove ng objects, ayan. E-enter, all, enter, tapos R para sa remove. Ayan. Nakita nyo? Ayan o. Halimbawa, may mga gusto kayong i-remove. Ayan. Select nyo ng
Pa isa-isa. Kung konti naman yun, okay naman yun. Pa isa-isa, yan. And then, enter. Ayan. Lahat nung natira or na-remove dun sa selection set, matitira, hindi siya madidelete. So, Control Z. O, ganito naman. Halimbawa, i-enter. Select nyo to. Tapos, nag-type kayo ng A. Enter. So, ngayon, nasa add mode kayo ngayon. Add. Ganun naman yung A. Diba? Pwede kayong gumamit ng crossing or window selection. Basta lahat ng isa-select nyo, maya add dun sa selection set. Okay. And then, last, halimbawa, try ko lang to select, move. Ayan, nag-move ako sinelect ko yung tatlo. Now, if I type E for enter, for erase, enter, then I'll type P, enter. Oy, selected silang tatlo. Bakit kaya? So, ang P, so press enter ko para i-delete. Ang P ay para sa previous selection. Kasi bago ako mag-erase, sinelect ko silang tatlo. Yan, silang tatlo. Minove ko, di ba? So, after ko i-move, nag-command ako ng erase, nag-press ako ng P para sa previous selection, so maseselect silang tatlo ulit. So, mainam yon kapag gusto mong i-repeat yung selection set mo. Pero ibang command naman. Okay? So, ganon. And, double-click to zoom extends. And that concludes our different selection methods. And that concludes our entire chapter 1 para dito sa subject natin. So, pakiabangan yung susunod na chapter. Hopefully, makagawa ako ng video for chapter 2. Okay guys, goodbye and see you on my next video.